makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunat dalangin ng iyong hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa aming pong pakikinig ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, sa oras na ito, ikaw Diyos magbukas sa pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung maggagawa, ikaw malpi magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, at aking sinasaway ng manggawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at pag-alinlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At unang-una, minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved Roble Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Roble Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, sa ating po mga viewers, sa ating po mga live streaming, sa ating po mga beloved visitors, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, kailangan po natin ang kalakasan, palagi nating maramdaman, minamahal. Yung ating pong pananampalataya intact, dahil hindi po natin alam ang mga susunod na mga pangyayari. No? Hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas sa sunod na mga buwan. So tayo po'y pinaghanda ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Bible, minamahal, na pangako ng Diyos ang tayo po'y maging matatag morally and spiritually. God promised strength to all the believers morally and spiritually. Sa 2 Samuel chapter 22 verse 40, 2 Samuel chapter 22 verse 40, for thou hast girded me with strength to battle. Them that rose up against me hast thou subdued under me. Ating pong basahin. 2 Samuel chapter 22 verse 40. Dito sa ikalawang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 40, ito sinasabi Biblia, sapagkat ako'y binigkasan mo ng kalakasan sa pagbabaka, iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Yung mga kumukontra sa'yo, pagdating ng panahon, sila ay susuko sa'yo. Amen. Wala silang magagawa kahit anong gagawin nila, minamahal. Dahil nasa iyo ang mahal na Panginoon, kasama mo siya. So, ma-realize nila na mali pala sila, minamahal. Ganun ang ginagawa ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Hindi po tayo, minamahal, umabot ng ganitong kalaki at pagpapala kung umatras ang ating mahal na pastor sa mga pagsubok. Amen. Mismo yung mga kasama niya, mga pastor, hindi siya naunawaan. Akala nila ang ating mahal na pastor ay lumihis na ng landas. Siya po ay nag-pioneering
Karamihan sa mga pastor nung panahon na yon, umaasa po sila sa tulong ng mga foreign missionaries. Pero ang ating mahal na pastor, sa Diyos siya umaasa. Everybody say, praise the Lord. Nakita nila lumalago sa mga krusada, hindi lang hundreds, thousands ang dumadalo, minamahal. Gumagaling, nagpatotoo sila na gumaling yung kanilang mga sakit. So nagtataka yung mga kasama niya, mga pastor. Ayun, kuminsan pumapasok yung inggit. Umpisa na silang naninira, minamahal. Sinisiraan ng ating mahal na pastor. Habang sinisiraan, lalo namang lumalago ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Lalong tumatatag ang panampalataya ng mga anak ng Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Kasi kung tayo lang sa atin minamahal, sa ating sarili, ay hindi natin kaya. No? Madali tayong susuko, madali tayong aatras, madali tayong mapikon. Pero kung ikaw ay binigyan ng malapino ng kalakasan, para kang yung tinatawag ng invincible. Hindi ka natatablan. Katulad ng kapanahunan ngayon, nandiyan yung virus na yan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi natatablan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag sila ay nakakaramdam ng yung mga symptoms, fasting na lang silang 3 days, wala na. Oh? Yung iba, naman, natataranta. Pag mayroon na silang naramdaman, takbo sa hospital. Ayun, natubuhan tuloy. Naka-oxygen tuloy. Oh. Dahil kasama na yung psychological nun eh. Tataranta, natakot. So instead na lalabanan yung kanyang naramdaman, lalo siyang manghina. Hihina yung kanyang tinatawag nating immune system na sinasabi. Kasi kung minsan ang karamdaman minamahal ay tinatawag na psychological. Psychological. Nasa isip mo lang yon. Naapektuhan ka, na-depress ka, pagod ka, negatibo yung isip mo. Lahat na negatibo ng pag-iisip ay hindi galing sa Diyos. Galing sa demonyo yan. Yun yung sinabi ni Satanas. Hindi ka mamamatay. Malalaman mo ang tama at mali. Ang tama, yung po yung positive thinking. Yung mali, yung po yung negative thinking. Talagang gusto ng tao alamin yung mali. Gusto niyang alamin yung mga bagay na hindi maganda. Ang problema, nalason yung kanyang pananampalataya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May namahal. Parang mayroon kang napusuan. Di ba? It's either babae yan o lalaki. Kung ikaw naman ay babae, napusuan mo yung lalaki. O kung ikaw naman ay brother, napusuan mo yung sister. Unang-una, na-inlove ka dahil lang alam mo yung positibo. Maganda, mabait, masipag, lahat. Talagang gusto mo nang i-march na sa magkasal na. May nakabulong sa'yo. Ayan ang aasawahin mo. Bakit? Mabait lang yan sa harapan, pero ganitong ugali niyan. Diba? O, mayroon nang magsusolsol sa'yo. At saka baon sa utang yan. Dami na. Kumbaga yung mga hindi mo nalalaman mo. So ano mangyari ngayon sa naramdaman mo? Di ba? Parang magdadalawang isip ka na. No. Gusto mo nang umatras. Di ba? Ganon din sa paglilingkod sa Malapinoon. Talagang mainit ka naglilingkod. Talagang
Di na ako alis. Mamatay, mabuhay. Kasi gumaling sakit mo, pinagpala ka, di ba? Dumating ang panahon habang tumatagal, naramdaman mo na yung palo. May palo pala. may palo. Oh. Konting pagkakamali, napalo ka. May palo pala. May palo. Nakarinig ka ng review. So, yung talagang tudo-tudo na pagmamahal mo sa paglilingkod sa Malapinon, kuminsan nababawasan. Mag-iisip ka, bakit may palo? Bakit may review? Diba? Ganon. So, pag malaman mo talaga yung negative, manghihina ka. So, kung gusto mong mainit ka palagi na naglilingkod, disregard mo yung mga negatibo. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, parang pagpapala din yan, minamahal. No? Kung walang-wala ka, yung nakadalo ng overnight, in-example ko yung kapatiran po natin from Quezon Province, sa Bicol, na nakadalo sa Tugigaraw dahil siya ay isang foreman. Nagtrabaho sa Robinson, yung ongoing pa yung construction ng Robinson doon. Hinanap niya yung gawain. Nakita niya yung gawain. Dumalo, nagpatotoo. Talaga naman minamahal ko yung patotoo niya. Mula umpisa, doon ako nakaranas ng nakinig ng patotoo na mula umpisa ng kanyang patotoo hanggang natapos, tumutulo yung luha ko. Dahil sa kakaibang patotoo. Si Brother Elmo. Unang nasave yung kanyang beloved wife. Sinisharean siya, ayaw niya. Dahil siya ay nag-aalaga ng mga pangsabong na manok, Texas. Yung may-ari nung manok na yon ay kapatid niya nasa Amerika. So pinapadalhan siya ng blessings, tapos yung pagkain ng manok, lahat-lahat. Doon sila pinatira sa bahay ng kanyang kapatid. So kung mag-born again siya, alam niya, minamahal na, yung binigay sa kanya na allowance, maputol yon dahil siyempre, hihinto na siya sa pag-aalaga ng pansabong na manok. Bawal kasi yon. So hindi talaga siya nakumbinse. Hanggang dumating ang punto na siya po'y nagkasakit. Umuwi yung kanyang kapatid. Sabi ng kanyang kapatid, ipa-hospital kita. Pagdating sa hospital, findings, kailangan operahan. Sabi nung kanyang kapatid, kahit gagasto ako ng 1,000,000, pa-operahan kita. So tinanong yung doktor kung anong percentage na siya ay masave o mabuhay after operation. Sabi ng doktor, 50-50. Pwedeng malampasan mo, pwedeng mawala din ang buhay mo. Sabi niya, ate, ayaw ko nang magpa-opera. Yung igagasto mo sa operasyon, ibigay mo na lang sa asawa ko para sa mga anak ko. Sabi niya kanyang ate, hindi pwede. Wala akong ibibigay sa pamilya mo kung hindi ka magpa-opera. Importante ang buhay mo. Ibig sabihin, pag hindi siya magpa-opera at mamatay siya, walang matanggap yung kanyang pamilya. So, gagasto yung kanyang ate pag magpa-opera siya, kahit 1,000,000. Doon na niya naalaala yung invitation ng kanyang beloved wife. Dumalo siya sa gawain. Nakinig, nagpabautismo, at malaking himala. Instant, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa siya ngayon. Ayaw na niyang alagaan yung Texas na manok, pangsabong, at patuloy na siyang dumadalo.
sinabihan siya ng ate niya, kung hindi ka aalis dyan, lumayas kayo sa bahay ko. Walang binibigay na pamasahe, naglalakad sila papunta sa gawain. Pag uwi, ganun din, bit-bit yung mga anak nila. Ang problema, pagbalik, gutom na gutom sila. Sabi nung maid ng kanyang ate, Kuya, pasensya. Hindi po kayo kasama sa budget sa pagkain. Taob ng kaldero, walang laman. Hindi nila makaya yon. So sabi niya, alis tayo dito. Alsabalutan sila. Alis tayo dito. Bit-bit yung lahat na mabit-bit. Alis sila. Nakita ng kanyang ate, sabi niya, saan ka pupunta? Alis na kami dito, ate. Tigas talaga ng ulo mo dahil sa reliyon mo. Kung anong mangyayari sa mga anak mo na kayo'y aalis dito, ipakukulong kita, sabi ng ate niya. Basta lumakad sila. Sabi ng kanyang asawa, saan tayo pupunta? Bahala na ang Diyos sa atin. Lakad. Habang sila'y naglalakad, pagdating doon sa may iskina, yung mayroong crossroad, hihinto sila. Sabi ng asawa niya, saan tayo liliko? Sabi niya, wala pang sinabi ang mahal na Pinoy sa akin na liliko tayo. Tuloy tayo, tuloy. Tuloy. Lakad. Tinitingnan sila ng mga tao. Bit-bit yung banig, mga gamit nila, kaldero, lahat na. Pagdating sa unahan, crossroad na naman. Saan tayo liliko? Kaliwa ba o kanan? Pinaramdaman niya. Wala pang binulong sa akin kung saan tayo liliko. Tuloy tayo. Tuloy. Pagdating sa unahan, may nakatingin na babae. Malayo-layo na sila. Sabi ng babae, saan kayo pupunta? Hindi namin alam. Naghanap kami ng bahay na inihanda ng Diyos sa amin. Sabi ng babae, dito na lang sa bahay namin. May bakante akong kwarto dyan. Sabi niya, praise the Lord. Dito pala tayo dadalhin. O sige, kawawa naman kayo, yung mga bata pagod na. So, pasok yung mga gamit nyo sa kwarto. Nakita na may kaldero. So, mayroon kitchen dyan. Kung magsaing kayo, pwede kayo magsaing. Problema, wala ang bigas. Nahiya naman sila magsabi na walang bigas. Hindi sila nagsaing. Sabi, ba't hindi kayo nagsaing? Wala po kaming bigas. Ay, may bigas ako. May bigas ako. May ulam. Kasi may tindahan sila. Labas yung bigas, labas yung ulam. Sabi niya sa kanyang wife, nakakahiya. Bukas ng umaga, madaling araw, punta ko ng Manila. Maghanap ako ng trabaho sa Manila. O sige. Mayroon pa naman siyang pera na kasyang-kasya pamasahe from Quezon Province to Manila. Pagdating sa Manila, nagtanong-tanong siya, mayroong kumuha sa kanya, karpintero siya. May kumuha sa kanyang trabaho. So nakapagtrabaho sa straight. 1 week. Pagka Friday, sinahuran na siya. Tumawag yung asawa niya. Kumusta? O sinahuran na ako. O anong gawin mo? Ay hindi ko pwedeng ipadala to dahil nagbawa ako sa Malapinon na pag makakita ko ng trabaho, ang first fruit ibigay ko sa kanya. Imagine, walang pangkain, walang bigas, tapos may pera na, ibigay pa yung first fruit. Paano ngayon mag-antay pa ng 1 linggo bago siya makapadala? Sabi naman ng wife niya, praise the Lord, yan talaga ang unang gawin mo, ibigay ang first fruit sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, dumalo siya ng overnight sa Moranto, binigay niya yung first fruit. Maya-maya, mayroon siyang nakausap na kapatiran. Sabi niya,
i-recommend kita sa kilala ko, architect. Sige. Mayroong tumawag. Punta ka dito. Pagdating na doon, karpentero ka ba talaga? Skilled? Yeah. Bago lang po, sir. Eh, ang hinahanap po kasi yung skilled. Eh, paano yan? Eh, kayang-kaya ko yan, sir. May kasama ako. Sino? Kasama ko ang Diyos. Sabi niya. Sabi ng architect, pati pa Diyos, idadali mo pa. O sige nga. Patayo mo nga itong poste. Lagyan mo ng footing, tapos bakal. Tingnan natin kung marunong ka. Siya lang mag-isa. Ay, malapi noon. First time ko pang magpatayo ng poste na ganito, hindi ko alam. Bahala ka na. Kasama kita. Tinayo niya. Maya-maya, nung napatayo na niya, iniwanan niya. Dalo siya sa gawain. Kinabukasan pagbalik niya. Oh, binuhusan na. Binuhusan na ng siminto yung ginawa niya. Sabi nung kanyang amo na architect, mula ngayon, ikaw ang aking foreman. Ayun, nagka-project, napunta sa Robinson. Pinagpala siya. Napunta sa Robinson sa Tugigaraw. Dumalo sa gawain. Nagpatotoo. Talagang makita mo talaga yung patutuo niya. Talagang kakaiba na patutuo, minamahal. Inarinig niya yung 50%. Sabi niya, kulang pa pala yung 20% ko. Pero pinagpala na ako. Subukan ka nga to. Subukan ko yung 50%. Nung nagsahod sila, binigay niya ng 50%. After ng gawain, kinausap siya ng architect. Mula ngayon, hindi ka na foreman. Akala niya natanggal sa trabaho. Bakit? Sir, gagawin kitang subcontractor. Subcontractor. Naku, lalo nagpatuto. Talagang umiiyak sa gawain, nagpatuto siya. Subcontractor na ako, minamahal. Ako nang tagapasahod ng aking mga karpintero. Milyon yung hinahawakan ko. Tapos biglang napauwi sa kanila. Sa Quezon. Itaon na umuwi din yung kapatid niya na nagpalaya sa kanya. Siya, kumusta, pastor? Kasi nakita niya, naka-long sleeve, nakaputi. Pinagpala ate, sabi niya. Nabalitaan ko nga na pinagpala ka eh. Sabi niya, kunin mo na yung pamilya mo, bumalik ka na dito. Dito na kayo tumira. Nahiya naman siyang umalis doon sa nagkup-kup sa kanila. Dahil libre, walang bayad yun. O, libre. Tayo sabi naman yung nagkup-kup sa kanila, mula na kinup-kup ko kayo, pinagpala yung aking tindahan. Lumaki. Sabi niya, samahan mo ako. Punta kita sa kasa. Punta tayo sa kasa. Bibili siguro sa ate ko ng sasakyan. Bumili nga. Bumili ng sasakyan. Brand new. Tapos, malulong mo siyang mag-drive. Drive ba niya? Tapos, bukas, alis na ako. Paano itong sasakyan binili mo? Hindi naman sa akin yan eh. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Para pagdadalo kayo sa gawain, sa panambahan nyo, mayroon ng service ang pamilya mo. Grabe ang mahal ng Panginoon. Pag hindi ka pala susuko sa problema, may nakalaan sa'yong blessing. Amen. Talagang kapuspusan ng overnight. Talagang grabing pagkilos ng Malapinon. Hindi ko alam, na after pala ng overnight, may mga kapatiran nakatingala sa langit. Isip-isip nila. Paano ngayon? Kung susundin ko yung first fruit, milyon yung matanggap ko. hindi ni maunawan.
pamasahe, wala masyadong pagkrudo, naglalakad, tinitingnan yung area ng lupa, tapos nandiyan na yung milyon, ibigay ko pa sa mahal na Panginoon lahat, walang matira sa akin. Umiiling-iling siya. Grabe naman. Wag ka namang gumaya. Ang bawat isa sa atin ay mayroong personal encounter sa mahal na Panginoon. Amen. So, kung hindi mo kayang gayahin, huwag kayang gumaya. Baka yan na pa ang ikatitisod mo. Kasi sabi kasi ng Bible, ibigay mo ayon sa pispasya ng puso mo. Amen. Eh, yun yung pasya ng puso niya. O di pinagpala siya. Oh. Eh kung yan po ay milyon-milyon na, tapos ang pasya ng puso mo ay kalahati, yun ang ibigay mo. Or less than that, o 20%, yun ang ibigay mo. Kasi yung pasya ng puso mo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi hindi naman yan minamahal dahil ginawa niya, gawin mo rin. Mayroong tinatawag na personal relationship nga eh. Ang relasyon natin sa Diyos, kanya-kanya. Personal relationship. No? Kanya-kanya yan. Hindi ka pwedeng mangopya doon sa katabi mo. Yung udyok ng Holy Spirit sa puso mo, yan po ang nasusunod. Amen. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, yung katabi mo nagpasting ng 40 days, alangan mang magpasting ka rin ng 40 days. Yun yung kanyang gift. Gift niya yun. Siya ay kaya niya magpasting ng 40 days. Ikaw, tinanggal mo yung 0, 4 days lang. Di ba? Oh. Instead of 40 days, 4 days. Oh. At least may 4. So, iba't iba yung strength na binibigay ng Diyos sa atin. Ang importante lang po dyan, minamahal, tapat tayo sa ating pangako sa mahal na Panginoon. Dahil tapat din ang mahal na Panginoon sa kanyang pangako sa atin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga sa mahal na Panginoon, pag mayroon akong pagpapala, hindi ko tatanggihan. O unang-una, punta sa mga NPA na lugar. Yung tinawag kami doon sa sinundungan, Brad, kailangan ng balik nyo. Sir, wala kaming masakyan. Kami ang mag-provide. O sige sir, hindi na kami maka-atras eh. Sila ang mag-provide ang sundalo. Pagdating namin sa kampo, hinatid kami doon sa sasakyan. Pagtingin namin sa sasakyan, parang kilala namin to ha. Ito yung sinakyan naming 6x mula Masiso San Juan. Dilaw ang kulay. Ito na nga. Mula ng gagabutan yon, hindi naman Masiso San Juan. Kasi Masiso San Juan, parang patag yon. Mula kay Sister Vilma, doon sa kampo ng military, aakyat. Paikot-ikot na aakyat. Nandoon ako sa tabi ng driver. Yung makasama ko sa likod, hindi ko alam. Nagchatsan na pala sila doon sa likod. Sa bilis ng takbo, 60 to 80, paliko ng ganun. Nakaupo lang sa ganyang plastic na upuan na walang hawakan. Talaga namang, akala doon sila, matalsik na sila eh. Sabi ng beloved wife ko, akala namin, lasing yung driver. Sabi ko, hindi lasing yung driver. Hinahawakan pa ngayong manubila kasi natatanggal. Natatanggal yung manubila, hinahawakan ng katabi. Nakita ko yun eh. Habang nagdadrive, iba yun, naghawak ng manubila kasi nagni-neutral siya, bumabalik, nagni-neutral. Siyempre, kung hindi hawakan ng kasama, pagbabalik ng neutral yan, atras, mahulog kami sa bangin. So, kailangan paharurot. Dahil baka biglang hihinto, hindi makayanan ng 6x, atras kami. So, talagang diretso-diretso. Pagdating doon, sila nagkwento na sila. Lasing ba yung driver natin? So nung nag-Bible study, yung driver, sumasagot.
Sabi ko, baka nga lasing kasi sumasagot. Yung pala, hindi lasing. Talagang yun ang takbo lang talaga niya. Normal sa kanya, 80 na paliko-liko, pakyat. Pagbalik, sabi ng beloved wife ko, doon ka sa likod. Bakit? Basta ma-enjoy ka. Ma-enjoy ka sa likod. Ako naman, doon ka sa harap ko, upo ako, nandiyan sa likod siya. Yung pala, gawin niya akong hawakan. Habang umakyat na ngayon, hawak na. Sabi ko, may karanasan ako sa pagsakay ng kalabaw. Pag umaakyat ang kalabaw, para hindi ka mahulog, dadapa ka. Ganon. Habang umakyat ang kalabaw sa bundok, dapa ka ng ganon. Hindi ka mahulog. Pero kung nakaganon ka, ay hulog ka talaga. Pag bumababa ang kalabaw, nakatihaya ka naman ng ganon. Para hindi ka mahulog. Kasi pag bumababa ang kalabaw, pag nakayuko ka, ay talaga namang gugulong ka. So yan ang tinuro ko sa kanila. Pakyat tayo. Dapat nakadapa lahat. O di dumapa lahat. O hindi masyado gumagalaw yung upuan. Kasi silang ginagawa habang umakyat, nakatihaya naman ng gano'n. Talaga namang ililipad ka talaga. Nung pababa naman kami, tihaya lahat. Tihaya. Hindi na sila hindi na gumagalaw. Nakagano na. May purpose din pala na doon ako sa likod para yung karanasan ko sa pagsakay ng kalabaw, ma-implement ko sa kanila. Pati ako, okay namin na mahal. Pinagpala. Tinawagan pala ako ng army dahil mayroon doong kapatiran, siya ang presidente na itinuro ng NPA na ikaw ang presidente ng aming organisasyon. Partido Kilusang Manggagawa Underground Movement. Pag hindi siya aamin, pailan siya ng kaso, mabulok siya sa kulungan. Kasi sumuko na lahat, siya ang tinuro na presidente. Kung ano yung ginawa ng mga NPA doon, kung may pinatay silang 3 sundalo doon, kasama siya sa kaso ng murder. Kasi bago patayin ng NPA, ang grupo ng mga magsasaka sila ang mag-investigate tapos, sige, patayin na niyo yan. So, kasama siya sa kaso. Sabi nung Lieutenant Boris, Brad, kumbinsihin mo talaga. Dahil pag hindi siya aamin, delikado siya. Matatamaan siya ng Anti-Terrorism Act. Mabulok siya sa kulungan. No bail ban recommended. Sige sir. Hindi pa nag-umpisa ang gawain, kinausap ko na. Sabi ko, sa Jesus Miracle Crusade, bawal ang sinungaling. Amen. Bawal ang sinungaling. Bakit, Brad? Sabi ko, totoo ba na yung asawa mo, presidente ng Partido Kilusang Manggagawa, isang organisasyon ng New People's Army? Brad, totoo. Okay, sabi ko, at least, umamin ka na. Hindi kasi makatanggi, Brad, kasi tinuro ng NPA siya daw eh. At least umamin. So, kinunto ko sa army. So, mabuti na agapan. Kasi kung hindi umamin, papailan siya ng kaso. So dahil umamin, ibig sabihin, sumuko na siya. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hindi kasi pwedeng magtago ka sa kasalanan. Hindi pwede ganun, minamahal. Hindi pwede yun. Repent. Kailangan pagsisihan mo yan. Amen? Halimbawa, bakla ka, na save ka dito. Mahiya kang magsabing bakla ka. Hindi ka mapalaya. O nga, binago ka. Right after baptism, binago ka. Kailang katagalan, pag magkulang ka ng prayer, ang katabi mo gwapo, sa sandal-sandal ka na. Gwapo. Di ba? Kasi hindi naman niya alam bakla ka eh. Pero kung pinapatotoo mo, minamahal. Kung minsan kasi, para hindi mahalata, pabilog-bilog ng boses, minamahal. Pero nung
na-provoke na, ay talaga naman, lumanay na yung boses. Oh. So, pag ipapatotoo mo yan, siyempre makahalata na yung kasama mo. Pag tumatabi ka, ay bakla pala, sabi niya bakla, delikado pag bumabalik ang kahinaan. Amen? Amen. Halimbawa, ikaw ay dati magnanakaw, mandurukot, mandurukot. Tabihan ko lang yung katabi ko, dinukot ko na yung bag niya, hindi niya alam. Diba? Ngayon, habang pinapatotoo mo, tapos pagkatapos tumabi sa'yo dyan, ay talaga masasarado mo na yung bag mo. Tapos ilagay mo na sa harapan mo, mahal Panginoon, tulungan mo ako, mahal Panginoon. Baka manghina to, di ba? So at least, hindi ka na makagawa ng kasalanan dahil isino ka muna. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, confess your faults to one another. I-confess mo. And then, the prayer of a righteous man availeth much. Ipag-pray ka, ikaw ay gagaling. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yan ang dahilan kung bakit pag mayroon kayong sakit pinamahal, pinupuntahan kayo ng mga manggagawa, pagdating doon, interview muna. Brad, sakit na talagang ulo ko. Teka muna. Ano pong pagkukulang natin? Ini-interview ka muna. Sa ating pong pagdalo, sis. Wala po kong absent, Brad. Sa kabanalan po. Kabaga na po ng mga Pinong, Brad. Sa pagpupuri, sa bahay. Sumasabay nga ako sa iyo, Brad eh. Oh, praise the Lord. Sa pagbibigay, ayun kuminsan, Brad, nauutang ko. Diba gano'n? Nauutang ko, Brad. Ngayon, nauutang mo, binayaran mo na. Taon-taon, Brad, hindi ko nabayaran. Hindi kasi ako pinagpala ng Diyos eh. Hindi ko mabayaran. Diba gano'n? So, ngayon, anong gawin natin para gagaling ka? Pagsisihan ko na, Brad. Okay. Pardon na yon. Yung pag-uutang mo sa Malapinon, hindi na sisingilin yun. Pinagsisihan mo na eh. Amen. Everybody say, praise the Lord. Paglihans, bigla lang parang nagdahilan, gumaling na yung sakit mo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May na mahal. So, ang tinuturo lang sa atin ng Malapinon, katapatan. So, huwag kang mag-isip ng negative. Huwag kang mag-isip ng... Pag mayroon kang pag-ibig sa Diyos, totoong pag-ibig mo sa Malapinon, huwag kang mag-isip na baka hindi mangyari ito. Kung sinabi na Malapinon, mangyayari yan. Ganon din yan sa pagmamahal mo sa asawa mo. It's either husband or wife. Pag totoong mahal mo siya, huwag mo siyang pag-isipan ng negative. Amen. Amen. Napangiti lang siya doon sa kausap niya. Nag-isip ko niya, may gusto yata yung husband ko doon sa kausap niya. Mamaya, sa bunutan ko yan. Hindi ganon. May gusto yata yung wife ko doon sa brother na yun. Mamaya, lagot ka sa akin. Nung ako pa naman nabotismuhan, nalubog ang buong katawan, pero ito, hindi ko nilubog. Paglubog na gano'n, praise the Lord. Yung kamay, hindi. Sampalin ko yan. Hindi gano'n, minamahal. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Ang negatibo ay galing sa demonyo. Ang isipin mo, ang pag-iisip na galing sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Subukan mo mag-isip ng negatibo. Maya-maya, high blood ka na. Tapos, tingin-tingin ka na doon sa itak. Itakin ko yun mamaya. Kasi demonyo pumapasok eh. Amen. Pero kung nag-isip ka ng positibo, mamaya tumutulo na yung luha mo. Nagtaas ka na ng kamay, nagpupuri ka na sa mahal na Panginoon. Amen. Habang naglalakad ka sa kalsada, kasi wala kang pamasahe, nilakad mo na lang 1 kilometro. Hindi ka nagreklamo, hindi ka nag-isip ng negatibo.
Positibong inisip mo, salamat malapinoon. Hindi mo namalayan, habang naglalakad ka, kasalubong mo yung mga tao, kasabay mo mga tao, nagpupuri ka na pala. Di ba? Oh. Kumanta ka na, tanging alay ko sa'yo. Di ba? Oh. Tinitingnan ka na ng mga tao, wala ka pakialam. Basta makapagpuri ka sa Diyos. Amen. O di, pagpapala, dating, hindi silang pinagpala, ikaw ang pinagpala. So sa pangaral ng Ebanghelyo, minma, sa 12:3 ng Henesis, sabi ng mahal na Panginoon kay Abraham, ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang susumpa sa iyo, susumpain ko. At tipong basahin, 12:3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Sabi ng Diyos kay Abraham. At tipong basahin. Dito sa Genesis, Kapitulo 12, versikulo 3, ito ang sinasabi ng Biblia, at magpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung binigay sa akin yung versikulo na yan, when I was in Qatar, 2015, lalo akong tumatag. Ganun pala. Pag mangaral ka, basta mangaral ka lang. Yung naniniwala, blessing from God, pagpapalain sila. Yung ayaw maniwala, sabi naman ng malapinon, I will curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Pagpapalain. Nung pumunta kami nung Friday ba yun? Pumunta kami doon sa Malig. Kasi birthday ng anak ng kapatid natin. 6 months old lumabas. Imposible talaga mabuhay yon. Miracle baby nga ang tawag na buhay. 1 year old na. Tapos maya-maya biglang sabi ng kapatiran, Brad, gusto mong tingnan yung lupa na ibigay namin sa church para makapagpatayo tayo ng chapel? Ipatag yung area nila doon. Sabi ko, saan po? Diyan lang po. Naglakad kami. Along the road lang. Sa barangay road. Saan po? Lawak 10 hectares. Mga palayan doon sa unahan. Tapos may baka. May patag. Saan po dito? Ito, Brad. Tabi ng kalsada. Ito talaga? Oh, Brad. Bigay namin sa Malapino. Ilang pong square meters? 1,000 plus, Brad, yung akin dito, 1,000 plus, bigay ko lahat sa Malapino. Total, mayroon pa man ako doon sa likod. Ito yung ibigay ko sa Malapino, along the highway. Tinatanong-tanong, pati yung beloved ko, tinanong uli, ibigay mo talaga, sis? Oh, Brad, ibigay ko sa Malapino. Grabing pagpapala ng Malapino. Sa bagay, iiwanan na rin natin yan pagdating ng panahon. Amen. No? Pagbalik ng Malapinoon, just in the twinkling of an eye, tayo po'y babaguhin at sasalubong sa Kanya. Yung mga nangamatay na naglilingkod sa Diyos, sila ay mabuhay muli, kasamang sasalubong sa Kanya. Tapos ang mundong ito, minamahal, ay magkaroon ng gera, gutom, ayan na yun. Yung tataka ng 666, lahat na. Lindol, lahat ng mga kalamidad. Kasi ang mga anak ng Diyos, wala na eh. Pagkatapos noon, bababa ang Malapinoon, kasama ang kanyang mga hinirang at manirahan dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Nawala na pong kamatayan yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi glorious body ka na eh. Nung rapture, sasalubong ka, papalitan yung katawan mo ng glorious body. Yung mga nangamatay, babangon, panibagong katawan na rin yon. Tapos kung bababa, maghari si Kristo sa loob ng 1,000 taon, yung tinatawag na millennium, kasama ang mga kasama niya na mga banal o mga santo.
No? Yung unang mga Kristyano, bubuhayin yon. At yung huling mga Kristyano sa ating kapanahunan na nadatnang buhay, yun ang kasama niyang titira sa mundo sa loob ng 1,000 taon, punong-puno ng kasaganahan. After 1,000 years, yun naman yung tinatawag na white throne judgment. Hindi na po kasama ang mga Kristyano doon. Bubuhayin yung mga nangamatay na hindi naglilingkod sa Diyos at yung mga nangamatay na hindi nakarinig ng Ebanghelyo at sila ay huhusgahan according to their works. Amen. Sa white throne judgment yun. At after ng white throne judgment, yun na yung sinasabing gugunawin ang mundong ito at magiging lake of fire. Dito itatapon ang mga kaluluwa na hindi naglilingkod sa Malapinoon at may bagong langit at bagong lupa na ihanda ang Malapinoon para sa kanyang mga anak. So sabi ng mga scientists, hindi na tatagal ng 50 years. Talaga may mangyayari sa mundo. So, hindi nila alam kung ano. So narinig natin, pinaghanda na nila yung Mars. Sino daw gustong sumakay at dalhin doon? Kasi may tubig daw sa Mars. May tubig nga sa Mars, wala namang kahoy doon. Anuhin mo yung tubig doon. Pero sabi na, pwede rin siguro magdala ng mga seeds doon para magtanim. Yun yung naabot ng kaalaman ng tao. Dahil hindi sila naniwala na mayroong inihanda ang Diyos na bagong langit at bagong lupa. Yan po yung huling talata. Revelation chapter 21, verses 1 up to 7. 1 up to 7. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God Himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, wala nang kamatayan, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. 5. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. 6. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. 7. Verse 7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So sino lang po yung magiging mga anak ng Diyos? Yung nagtatagumpay. Ano po yung ibig sabihin ng nagtatagumpay? Hindi ka umatras sa mga pagsubok. Amen. Nagpatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Mateo 24:13, siyang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Oh. Nagpatuloy ka. Yung mga pagsubok, alikabok lang yan. Yung mga kahirapan na yan. Mayroon pong inihanda ang Malapinoon sa atin. Pero kung hindi ka magpatuloy, naduwag ka, umatras ka, yun naman ang babasahin natin. Verse 8, para sa mga duwag, para sa mga bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, karumal-dumal, at ipong basahin, saan sila mapunta.
Ati po mga singers and instrumentalists, pakihanda. 21:8. Dito sa Apokalipsis 21, talatang 8. Ito sinasabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at usopre na siyang ikalawang kamatayan. Everybody say praise the Lord. But the fearful, alam mo, ang buong mundo ngayon nanginginig sa takot. Nanginginig sa takot. Halos karamihan sarado, halos karamihan mga businesses, mga fellowships, halos nahinto na sa ibang bansa. Talagang stricto sila doon. Dahil sa takot. Pero tayo, minamahal, kung mayroon man tayong naramdaman ng takot, takot tayong magkasala sa Diyos. Amen. So, pinagsusumikapan natin na patuloy pa rin yung ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo naniwala sa mga protocols na yan. Actually, yung protocols na yan, para sa mga unbelievers yan. Pero dahil yan na requirements, kailangan natin sumunod. Pero hindi po tayo naniniwala na yan ang protection sa atin. Ang protection sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa ating katawan. Amen. Paano natin makuha yun? Through faith, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At alam ni Satanas yan, na pag palagi mong napakinggan ang salita ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. So ang gawin ni Satanas, ihinto lahat para hindi ka na makapakinig. Pero anong ginawa natin? Nilabanan natin si Satanas. Submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Amen. So hindi po tayo natakot. Naniwala tayo. Kasi pag hindi tayo maniwala, unbelieving. Mahulog ka doon sa, pag natakot ka, fearful. Pag hindi ka maniwala, mahulog ka sa unbelieving. And the abominable. Kasi uso na kasi ito eh. Uso nga, pero that's abominable. Abomination unto the Lord thy God. Yung mga damit na yan. And murderers. Murderers, hindi lang yung pumapatay. Pag ikaw ay may kagalit na hindi mo papatawad, that's murder already. And warmongers, sorcerers, and idolaters, and all liars. Sabi dito, minamahal, shall have their part in the lake which is burneth with fire and brimstone, which is the second death. Second death, ito po yung lake of fire. Yung kamatayan sa spiritual po yan. Itatapon ng yung kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Awitan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng mga baguhan ngayon lang nakadalo. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang panalangin natin pagpalain tayo lahat. Sabi nga ni Malo Pastor, before rapture, sa mga matapat na mga anak ng Diyos, sa mga anak ng Diyos na lumalakad sa katuwiran niya, sa mga anak ng Diyos na naghangad na maraming kaluluwang maliligtas, ibubuhos sa kanila ang pagpapala. Hindi lang sa spiritual na pagpapala, minamahal. Financial, material na bagay. At naramdaman po natin yan. At tuloy-tuloy ang pag-agos ng pagpapala na yan. Habang papapalapit at papalapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, lalong umaagos ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Because He is the fountain of all blessings. Ang ating Diyos na buhay. Jesus is the fountain of life. Siya po yung tuburan ng lahat ng mga pagpapala minamahal na makamtan ng bawat isa. Itaas mo ang ating mga kamay. Sa mga banal,
Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay mo sa ating Diyos na buhay. Buksan mo ang iyong puso sa mahal na Panginoon, minamahal. Let the Holy Spirit enter your heart. Receive and be filled the Spirit of the living God. Sabi ng mahal na Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una ang pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi na gagawin po nyo ngayon, minamahal. Talikuran ng lahat ng mga masasamang gawa. At ang pangatlo, tanggapin po nyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayon sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pang-apat, ang pangako ng ating Ama na nasa langit, ang kapangyarihan na makamtan natin, bautismo sa Espiritu Santo. Habang nakataas ang inyong mga kamay, sumurga sa panalangin ito. Banggitin po nyo taos puso. Panginoong Hesus, maraming salamat
sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' name, I pray. Amen. Hallelujah. O dakilang Diyos sa mga kasalan. Sa lahat na tumagap sa mga Pinoon, patawarin mo sila, Diyos, sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mabuhay. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila sa mahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman para po sa ating mga viewers na nanood po sa ating live streaming. Ilagay po lang po minamaling inyong isang kamay sa screen ng inyong cellphone o laptop o computers at ang isa sa iyong katawan. Tayo po'y magkasama manalangin sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pa malapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Anong mga amin naisip na nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa balapan, patawarin mong bawat isa. Sa oras to, abutin mo, mahal na Panginoon, ang pangangailangan ng manak sa Pangunat Dalangin ng huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalanggalan, pinamahal na pastor, will this Talalmeda panalangin. Di po mahal Pinoon, kanyang minamahal na manak. Abutin mo, mahal Pinoon, ang mga haloy pangangailangan yung mga Diyos sa oras na ito. Aking sinasaway sa dakilang pangalan, in the mighty name of Jesus, cast out demons of viruses, COVID-19, cancer, leukemia, TB, diabetes, vices, problems, unbelief, and doubts, demons of poverty, cast out sickness, be healed in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay, minamahal. At baka yung iba nagtataka na parang maaga tayong matapos. Kung minsan, mga 2:00, mayroon kasi akong preaching, minamahal, sa Perth, West Australia, sa oras na 2:00. So, mga 1:10 pa tayo. Every Sunday yan, iba't ibang bansa yung naka-assign sa akin. So, ngayon po, minamahal, sa Perth, West Australia. So, through Zoom ang pag-preach mo naman. Kagabi naman yung ating pong mga choir, nagpuyat po sila hanggang alas 12 yata ng ating gabi. Kasi ang finest choir po ang kumanta kagabi sa global Zoom din ng Italy, Milan, Italy. At napanood po tayo ng buong mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, hindi po natin tinatanggihan yung pagpapala na yan. Mapabundok tayo, mapa-Zoom tayo sa internet, magpipreach tayo kahit saan, minamahal. Yan ay blessing mula sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. At tayo po, minamahal, dumako na po sa ating pong pledges as announcement. Ating pong beloved brother, Angelo Ibanez. Amen. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Riches, mapagpalang mga araw sa letra ng Diyos, nibigay kalakasan, kita natin pananampalataya sa